Ngayong natapos na natin ang unang aralin sa ika-4 na markahan, atin namang alamin ang mga dapat tandaan sa aralin ito. Una na dito ang pag-unlad. Ang pag-unlad ay pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas na antas ng pamumuhay. Ang pag-unlad ay isang progresibo at aktibong proseso. Dagdag pa, ang pag-unlad ay isang progresibong proseso ng pagpapabuti ng kondisyon ng tao gaya ng pagpapababa ng antas ng kahirapan, kawalan ng trabaho, kamangmangan, di pagkapantay-pantay at pananamantala. May dalawang konsepto ang pag-unlad: tradisyonal na pananaw at makabagong pananaw. Sa tradisyonal na pananaw, matatamo sa patuloy na pagtaas ng antas ng income per capita na may layuning maparami ng bansa ang kanyang output kaysa sa bilis ng paglaki ng populasyon nito. Makabagong pananaw, isinasaad na ang pag-unlad ay dapat kumakatawan sa malawakang pagbabago sa buong sistemang panlipunan. Sa madaling salita, ang tradisyonal na pananaw ay naka-focus lamang sa isang tao at ang makabago naman ay pangkalahatan. Ang pagsulong naman ay kaisipang maaaring may kaugnayan din sa salitang pagsulong. Ang pagsulong ay bunga ng prosesong ito. Ibig sabihin, ang pagsulong ay produkto ng pag-unlad. Halimbawa, ang makabagong pamamaraan ng pagtatanim ng palay ay kinakapalooban ng isang proseso at ito ay ang pag-unlad. Ang pagsulong ay nakikita at nasusukat. Ang halimbawa nito ay ang daan, sakyan, kabahayan, gusali, pagamutan, bangko, paaralan at marami iba. Bunga ng proseso na nagpapakita ng pagbabago sa ekonomiya. Upang inyong madaling maalala, ang pag-unlad ay ang proseso at ang pagsulong naman ay ang bunga nito. Development as Freedom sa Akda ni Amartya Sen noong 2008. Ipinapaliwanag na ang kaunlaran ay matatamo lamang kung mapauunlad ang yaman ng buhay ng mga tao kaysa sa yaman ng ekonomiya nito. Upang matamo ito, mahalagang bigyang pansin ang pagtanggal ng mga ugat ng kawalang kalayaan tulad ng kahirapan, diskriminasyon, hindi pagkapantay-pantay at iba pang salik na naglilimita sa kakayahan ng mamamayan. 8-point economic agenda. Sa Pilipinas naman, ang economic ng Pilipinas tumaas ng 8.7% ang gross domestic product ng bansa noong 2018 na nangangahulugang isa ang Pilipinas sa may fastest growing economy sa Asia. Ito ay bunga ng 8-point economic agenda ng pamahalaan. Naging malaking tulong ang mga pagpupulong ng Pangulo kasama ng iba pang mga leader na magbibigay ng investment at trabaho para sa libo-libong mga Pilipino. Target ng pamahalaan noon na tumaas pa ng 7% hanggang 8% ang GDP sa sumunod na 3 taon. Palatandaan ng pag-unlad. Maraming bansa sa kasalukuyan tulad ng China, Malaysia, ang sinabing progresibo. Maraming modernong gusali ang naitayo sa mga nasabing bansa. Maraming mga korporasyon ang kumikita ng malaki, subalit karamihan sa mga ito ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng dayuhang namumuhunan. Sa katunayan, sa kauna-unahang pagkakataon, nahiulat ng United Nations Conference on Trade and Development na noong 2012 ay mas malaki ang bilang ng dayuhang namumuhunan sa mga paunlad na bansa kumpara sa mauunlad na bansa. Ano-ano nga ba ang mga salik na maaaring makatulong sa pagsulong? Una na rito ang likas na yaman. Malaki ang naitutulong ng likas na yaman sa pagsulong ng ekonomiya, lalo na ang mga yamang lupa, tubig, kagubatan at mineral. Subalit hindi kasiguraduhan ang mga likas na yaman sa mabilis na pagsulong ng isang bansa. Pangalawa ay ang yamang tao. Isa ring mahalagang salik na tinitignan sa pagsulong ng ekonomiya ang lakas paggawa. Mas maraming output ang nalilikha sa isang bansa kung maalam at may kakayahan ang mga manggagawa nito. Pangatlo ay ang kapital. Sinasabing lubhang mahalaga ang kapital sa pagpapalago ng ekonomiya ng isang bansa. Sa tulong ng kapital, tulad ng mga makina sa paggawaan, ay nakalikha ng mas maraming produkto at serbisyo.
Pang-apat ay teknolohiya at inobasyon. Sa pamamagitan ng salik na ito, magagamit ng mas epesyente ang iba pang pinagkukunang yaman upang mas maparami ang mga nililikhang produkto at serbisyo. Human Development Index. Ang Human Development Index ay tumutukoy sa pangkalahatang sukat ng kakayahan ng isang bansa na matugunan ang mahalagang aspekto ng kaunlarang pantao, kalusugan, edukasyon, at antas ng pamumuhay. Ang talon ang talatuntunan ng kaunlarang pantao o Human Development Index ay isang talatuntunan o index na ginagamit upang sukatin o iranggo ang mga bansa ayon sa antas ng kaunlaran panlipunan at ekonomiya ng isang bansa at karaniwang nagpapahiwatig kung ang isang bansa ay maunlad, umuunlad o kulang sa pag-unlad. Ang HDP ay binubuo ng index ng inaasahang panahon ng buhay, index ng edukasyon, at index ng sahod. Ano nga ba ang kahalagahan ng HDI? Nilikha upang bigyang diin na ang mga tao at ang kanilang kakayahan ay dapat na pinakapangunahing pamantayan sa pagsukat ng pag-unlad ng isang bansa, hindi lang sa pagsulong ng ekonomiya nito. Ang Human Development Report ay pinasimulan ni Mahabab al-Haq noong 1990. Ayon sa kanya, ang pangunahing hangarin ng pag-unlad ay palawakin ang pamimilian ng mga tao sa pagtugon ng kanilang pangangailangan. Ang Human Development Report Office ng United Nations Development Program ay gumagamit ng karagdagang palatandaan upang masukat ang hindi pagkapantay-pantay, kahirapan, at gender disparity. Ngayong nakatapos na tayo sa ating unang aralin, tayo ay tumungo na sa ikalawa. Ito ang sama-samang pagkilos para sa pambansang kaunlaran. Most Essential Learning Competency. Natutukoy ang iba't ibang gampanin ng mamamayang Pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran. Inaasahan. Sa module na ito, gagabayan ang bawat mag-aaral upang matutunan ang mga sumusunod. Una, napapahalagahan ang sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino para sa pambansang kaunlaran. Ikalawa, nakapagsasagawa ng isang pagpaplano kung paano makapag-ambag bilang mamamayan sa pag-unlad ng bansa. Bago tayo magsimula ng ating aralin, tayo muna ay magbalik tanaw. Pag-unlad. Pag-unlad ay pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas na antas ng pamumuhay. Ang pag-unlad ay isang progresibo at aktibong proseso. Dagdag pa, ang pag-unlad ay isang progresibong proseso ng pagpapabuti ng kondisyon ng tao, gaya ng pagpapababa ng antas ng kahirapan, kawalan ng trabaho, kamangmangan, di pagkapantay-pantay at pananamantala. Pagsulong. Isa itong kaisipang maaaring may kaugnay din sa salitang pagsulong. Ang pagsulong ay ang bunga ng prosesong ito. Ibig sabihin, ang pagsulong ay produkto ng pag-unlad. Halimbawa, ang makabagong pamamaraan ng pagtatanim ng palay ay kinapapalooban ng isang proseso, at ito ang pag-unlad. Ang pagsulong ay nakikita at nasusukat. Ang halimbawa nito ay ang mga daan, sasakyan, kabahayan, gusali, pagamutan, bangko, paaralan at marami pang iba. Akdang Development as Freedom. Ang akdang ito na isinulat ni Amartya Sen noong taong 2008 ay pinapaliwanag na ang kaunlaran ay matatamo lamang kung mapapaunlad ang yaman ng buhay ng mga tao kaysa sa yaman na ekonomiya nito. Upang matamo ito, kailangan nating pagbigyang pansin ang pag-eelimita ng mga ugat sa kawalang kalayaan tulad ng kahirapan, diskriminasyon at pagkakapantay-pantay ng mga tao. 8-Point Economic Agenda. Isang proyektong pang-ekonomiya na pinagtutuunan ng atensyon ang 8 sumusunod. Seguridad sa supply ng pagkain, mas pinagandang transportasyon, kayang bilhin at malinis na enerhiya, kalusugan, edukasyon, bureaucratic efficiency, at sound fiscal management. Sa pagbibigay pansin sa mga ito, mas mapapaunlad ang ating bansa. Mga salik na maaaring makatulong sa pagsulong. Una, likas na yaman. Malaki ang naitutulong ng mga likas na yaman sa pagsulong ng ekonomiya, lalong-lalo na ang mga yamang lupa, tubig, kagubatan at mineral. Subalit hindi kasiguraduhan ang mga likas na yaman sa mabilis na pagsulong ng isang bansa.
Ikalawa, yamang tao. Isa ring mahalagang salik na tinitignan sa pagsulong ng ekonomiya, ang lakas ng paggawa. Mas maraming output ang nalilikha sa isang bansa kung maalam at may kakayahan ang mga manggagawa nito. At ikatlo, kapital. Sinasabing lubhang mahalaga ang kapital sa pagpapalago ng ekonomiya ng isang bansa. Sa tulong ng mga kapital tulad ng mga makina sa mga paggawaan ay nakakalikha ng mas maraming produkto at serbisyo. Ikaapat, teknolohiya at inobasyon. Sa pamamagitan ng mga salik na ito, nagagamit ng mas epesyente ang iba pang pinagkukunang yaman upang mas maparami ang mga nalilikhang produkto at serbisyo. Human Development Index. Ang Human Development Index or HDI ay tumutukoy sa pangkalahatang sukat ng kakayahan ng isang bansa na matugunan ang mahalagang aspekto ng kaunlarang pantao, kalusugan, edukasyon at antas ng pamumuhay. Ang talatuntunan ng kaunlarang pantao o Human Development Index ay isang talatuntunan o index na ginagamit upang sukatin o iranggo ang mga bansa ayon sa antas ng kaunlarang panlipunan at ekonomiya ng isang bansa, at karaniwang nagpapahiwatig kung ang isang bansa ay maunlad, umuunlad o kulang sa pag-unlad. Ngayon tumungo na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin ay pinamagatang sama-samang pagkilos para sa pambansang kaunlaran. Hindi uunlad ang isang bansa kung hindi tutulong ang kanyang mga mamamayan. Bawat isa ay may gampanin sa pag-unlad ng bansa. Maaaring ang pagbibigay ng kontribusyon sa pag-unlad ng bansa ay sa pamamagitan ng pansariling pagsisikap o sama-samang pagtutulungan. Ang paglayas sa kakapusan ng bawat isa ay isang paraan na maaaring gawin ng isang individual sa pamamagitan ng matalinong pamamahala ng pananalapi. Kailangan ng sama-samang pagkilos ng lahat ng mamamayan. Sinasabi dito na ang bawat mamamayan ay may tungkulin na dapat gampanan sa pag-unlad ng kanilang bansa, sa pamamagitan man ng personal na pagsisikap o samang-samang pagtutulungan. Lahat ay maaaring mag-ambag sa ilang paraan. Maaaring gawin ang sumusunod bilang ilan sa mga estratehiya na makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Una nandito ay ang mapanagutan, ikalawa ang makabansa, ikatlo ang maabilidad, at ikatlo ang maalam. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si John Denver Alcaraz at ako ang naatasan mula sa kaunang pangkat na talakayin ng unang dalawang estratehiya sa pag-unlad ng bansa, ang mapanagutan at maabilidad. Ngayon ay dumako tayo sa unang katangian o estratehiya, ang mapanagutan. Paano nga ba natin may kakapit o may papakita ang ganitong estratehiya? Talakayin natin ang dalawang halimbawa sa pagpapakita ng estratehiyang mapanagutan. Una ay ang tamang pagbabayad ng buwis. Ang pagkakaroon ng kultura ng tamang pagbabayad ng buwis ay makakatulong upang magkaroon ng pamahalaan ng sapat na halagang magagamit sa mga serbisyong panlipunan tulad ng librong edukasyon, murang programang pangkalusugan at iba pa. Katulad ng nabanggit na, hindi uunlad ang isang bansa kung hindi tutulong ang mga mamamayang nasasakupan nito. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng ganitong saloobin. Bakit? Kung ating babalikan, malaking parte ng pondo ng pamahalaan ay nagmumula sa buwis na ibinabayad ng mga mamamayan. Ito ay tinatawag na revenue, kung saan ang revenue naman ang ginagamit ng pamahalaan upang magbigay ng pampublikong serbisyo na kailangan ng mga mamamayan. Sama na dito ang programa pangkalusugan, pang-edukasyon at pang-depensa. Tumutulong ang mga programang ito na mapaunlad ng ekonomiya at pamumuhay ng mga nasasakupang mamamayan. Pinapakita lamang nito na napakahalaga magkaroon tayo ng tamang pananaw sa tamang pagbabayad ng buwis. Ang ikalawa naman ay ang makialam. Ang mali ay labanan, ang tama ay ipaglaban. Paglaban sa anomalya at korupsyon, maliit man o malaki sa lahat ng aspekto ng lipunan at pamamahala.
Mahalagang itaguyod ng mga mamamayan ang kultura ng pagiging tapat sa pribado at publikong buhay. Hindi katanggap-tanggap ang pananahimik at pagsasawalang kibo ng mamamayan sa mga maling nagaganap sa loob ng bahay, sa komunidad, sa paaralan, pamahalaan, at sa trabaho. Hindi uunlad ang isang bansa kung hindi magtutulungan ng mamamayan at pamahalaan. Pananagutan at karapatan ng bawat mamamayan ang iparinig ang kanilang mga boses sa pamahalaan. Bakit? Dahil malaki ang bahaging ginagampanan ng mga mamamayan sa pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan. Halimbawa na dyan ay ang korupsyon. Tandaan na hindi nasasabing maunlad ang isang bansa kung makikita ang korupsyon. Marami sa mga Pilipino ang nagproprotesta o nagwewelga laban dito. Umaasa sila na sa pamamagitan nito ay maitataguyod nila ang kultura ng pagiging tapat sa pribado at publikong buhay. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang estratehiya, ang pagiging maabilidad. Una na dito ay ang bumuo o sumali sa kooperatiba. Ang pagiging kasapi ng kooperatiba ay isang paraan upang magkaroon ng pagkakataon ng bawat isa na maging kasapi sa paglilikha ng yaman ng bansa. Ang kooperatiba ay ang pagsasama-sama ng puhunan ng mga kasapi upang magtayo ng negosyo na ang makikinabang at tatangkilik ay ang mga kasapi rin. Ang kanilang kita ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng dibidendo o hati sa kita batay sa bahagi ng kooperatiba. Ang nagpapatakbo ng kooperatiba ay mga kasapi ring naniniwala sa sama-samang pag-unlad. Tumutulong ang mga kooperatiba upang mabawasan ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga oportunidad sa ekonomiya sa kanilang mga miyembro, pagtiyak ng pagpapatuloy ng production at pagsuporta sa napapanatiling agrikultura. Halimbawa, ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural, kaya malaking bahagi ng mga kooperatiba ay nakasentro sa agrikultura. Ang mga kooperatiba ng agrikultura ay sumusuporta sa mga magsasaka at mga komunidad sa mga nayon. Sa pamamagitan ng mga kooperatiba, nagkakaroon ng mga miyembro nito ng kakayahan na ma-access sa mga likas na yaman, salik ng produksyon, teknolohiya at mga pamilihan na tutulong sa pag-unlad ng ating bansa. Ang ikalawa naman ay ang pagnenegosyo. Hindi dapat manatiling manggagawa lamang ang Pilipino. Dapat nating sikapin na maging negosyante upang tunay na kontrolado ng Pilipino ang kabuhayan ng bansa at hindi ng mga dayuhan. Mahalaga ang negosyo sa pagpapaunlad ng mamamayan at bansa sapagkat sa tulong nito ay maraming mga oportunidad ang magbubukas upang makapagtrabaho ang mga mamamayan sa ibang bansa at kumita ng pera na magagamit sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang pamilya. Gayon din, sa patuloy na pag-usbong ng mga negosyanteng ito, sabay na lumalaki ang kita ng bansa sa pamamagitan ng mga buwis na kanilang binabayaran na nagiging lunsuran upang makapagpatayo at maisakatuparan ng mga proyekto ng ating pamahalaan. Ang iba namang estratehiya sa pag-unlad ng isang bansa ay tatalakayin ng ibang tagapag-ulat. Magandang pakikinig sa inyong lahat, gayon din po sa inyo Ginang Macolada. Ako po si Catherine Purisima, magtatalakay ng dalawa pang estratehiya na makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa. Unahin natin ang makabansa. Maipapakita ito sa pamamagitan ng pakikilahok sa pamamahala ng bansa, ang aktibong pakikilahok sa pamamahala ng barangay, gobyernong lokal at pambansang pamahalaan. Upang maisulong ang mga adhikain at pangangailangan ng mga Pilipino ay kailangan gawin ng bawat mamamayan upang umunlad ang bansa. Dahil nasa ating mga kamayang susi para sa pagbabago ng ating lipunan, nararapat lamang nakalimutan ng maling pananaw na pamahalaan lamang ang may tungkulin na bigyang solusyon ang mga isyong panlipunan. Sumunod naman ay ang pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. Ang yaman ng bansa ay nawawala tuwing tinatangkilik natin ang dayuhang produkto. Dapat nating tangkilikin ang mga produktong Pilipino. Sa pamamagitan ng pagtangkilik sa sariling atin, natutulungan natin ang mga lokal na negosyo at manggagawa. Ito rin ay nagbibigay ng trabaho at kabuhayan sa ating mga kababayan. Bukod dito, ang pagtangkilik sa mga produktong lokal ay nagpapalakas sa ating pagkakakilanlan at kultura bilang isang bansa.
Sumunod na estratehiya ay ang pagiging maalam. Tamang pagboto, ugaliing pag-aralan ng mga programang pangkaunlaran ng mga kandidato bago pumili ng iboboto. Dapat din nating suriin ang mga isyong pangkaunlaran ng ating bansa upang masuri kung sinong kandidato ang may malalim na kabatiran sa mga ito. Ang tamang pagboto ay isang responsableng hakbang sa pagpili ng mga pinuno na magiging katuwang natin sa pagpapalakas at pag-unlad ng ating bansa. Sa pagsusuri ng kanilang mga plataforma, mas makakapili tayo ng lider na may kakayahang tugunan ng mga pangangailangan ng ating lipunan at ekonomiya. Ang tamang pagboto ay isang paraan upang maging bahagi tayo ng positibong pagbabago sa ating bansa. Sumunod naman ay yung pagpapatupad at pakikilahok sa mga proyektong pangkaunlaran sa komunidad. Ang pag-unlad ay hindi nagaganap kung ang pamahalaan lamang ang kikilos. Gaya nga na nakasaad sa estratehiyang makabansa, hindi lamang ang pamahalaan ang kailangang kumilos. Maaaring manguna ang mga mamamayan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran. Dapat ay magkaroon tayo ng malasakit sa ating komunidad upang makabuo at makapagpatupad ng mga proyektong pagpapaunlad sa ating komunidad. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan at mga mamamayan, mas mapapabilis at mas mapapatupad ang mga proyektong makakatulong sa pagpapaunlad ng infrastruktura, serbisyo at kabuhayan sa ating mga komunidad. Isang halimbawa ay ang pagtatag ng isang community recycling program sa isang barangay. Sa pamamagitan ng koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan, mga residente at mga organisasyon sa komunidad, maaaring magkaroon ng regular na koleksyon at pag-recycle ng basura tulad ng papel, plastic at metal. Sa ganitong paraan, hindi lamang mababawasan ang dami ng basura na napupunta sa mga landfill, kundi magkakaroon din ng karagdagang kita para sa mga nagtitinda ng mga recycled materials at mapapabuti ang kalidad ng kapaligiran sa barangay. Ayun lamang po at maraming salamat. Ngayong atin na natalakay kung ano ang mga estratehiya at paano makakamit ang kaunlaran ng bansa sa pamamagitan ng sama-sama pagtutulungan, ay dumako naman tayo sa tandaan. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Menina Tijuras. Narito ako ngayon upang talakayin ang mahalagang konsepto o impormasyon na dapat nating tandaan sa araling ito. Bawat mamamayan ay may tungkulin sa pag-unlad ng bansa. Maaari tayo magbigay ng kontribusyon sa pamamagitan ng pansariling sikap o kaya sa pamamagitan ng sama-sama pagtutulungan. Dagdag pa rito, ang bansang may matatag na sektor na sinusuportahan ng mga mamamayan ay may potensyal na makamit ang kaunlaran. May mga estratehiya na maaari natin gamitin sa sama-samang pagtutulungan at ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagiging mapanagutan na kinapapaloban ng tamang pagbabayad ng buwis at makialam, pagiging maabilidad na kinapapaloban ng pagbuo o pagsali sa mga kooperatiba at pagnenegosyo, pagiging makabansa na kinapapalooban ng pakikilahok sa mga pamamahalan ng bansa at pagtangkilik sa mga produktong Pilipino at pagiging maalam na kinapapalooban ng tamang pagboto at pagpapatupad o pakikilahok sa mga proyektong pangkaunlaran ng komunidad. Una, nasa listahan ng pagiging mapanagutan. Nakapaloob dito ang tamang pagbabayad ng buwis. Ang pagkakaroon ng kultura ng tamang pagbabayad ng buwis ay makakatulong upang magkaroon ng pamahalaan ng sapat na halagang magagamit sa mga serbisyong panlipunan tulad ng libreng edukasyon, murang programang pangkalusugan at iba pa. Bilang mamamayan, nararapat lamang na magbayad tayo ng tamang buwis nang sa gayon ay magkaroon ng sapat na pondo ang pamahalaan na makakatulong na maaaring gamitin sa serbisyong panlipunan tulad na lamang ng libreng edukasyon na tinatamasa natin ngayon. Dagdag, nakapaloob din dito ang makialam. Ang mali ay labanan, ang tama ay ipaglaban. Paglaban sa anomalya at korupsyon maliit man o malaki sa lahat ng aspekto ng lipunan at pamamahala. Mahalagang itaguyod ng mga mamamayan ang kultura na pagiging tapat sa pribado at publikong buhay. Hindi katanggap-tanggap ang pananahimik at pagsasawalang kibo ng mga mamamayan sa mga maling nagaganap sa loob ng bahay, sa komunidad, sa paaralan, sa pamahalaan at sa trabaho. Konektado dito ang kasabihan na kapag ikaw ay namulot na sa katotohanan, isa ng kasalanan ng pumikit pa. Ano mang isyong kinakaharap ng ating bansa ay dapat tayo mangyayala anuman ang ating edad sapagkat nakasalalay sa mga desisyon kilos natin sa ating buhay ang ating kinabukasan. Dagdag pa rito, ang ating bansa rin ay nakapaloob sa demokrasya kaya naman
tayo ay may kapangyarihan at karapatan na mangialam. Ang susunod naman ay ang pagiging maabilidad. Nakapaloob dito ang bumuo o sumali sa kooperatiba. Ang pagiging kasapi ng kooperatiba ay isang paraan upang magkaroon ng pagkakataon ng bawat isa na maging kasapi sa paglikha ng yaman ng bansa. Maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagsali sa mga kooperatiba sapagkat sila ang dahilan sa paglikha ng yaman ng bansa. Ang kooperatiba ay pagsasama-sama na puhunan ng mga kasapi nito upang bumuo ng negosyo na sila rin ang makikinabang. Kumikita sila sa pamamagitan ng dividendo o paghahati-hati ng mga kita batay sa bahagi ng kasapi. At ang namamahala nito ay yung mga kasapi ring naniniwala sa sama-samang pag-unlad. Nakapaloob din sa pagiging maabilidad ang pagnenegosyo. Hindi dapat manatiling manggagawa lamang ang mga Pilipino. Dapat nating sikapin na maging negosyante upang tunay na kontrolado ng Pilipino ang kabuhayan ng bansa at hindi ng mga dayuhan. Kilala ang mga Pilipino bilang manggagawa o sa lakas paggawa, ngunit hindi sapat na kilala lamang tayo dito sapagkat may kakayahan din tayong gumawa ng ating sariling negosyo at may kakayahan din tayong makontrol ang ekonomiya ng ating bansa. Sunod naman ay ang pagiging makabansa. Nakapaloob dito ang pakikilahok sa pamamahala ng bansa. Ang aktibong pakikilahok sa pamamahala ng barangay, gobyernong lokal at pambansang pamahalaan upang maisulong ang mga hadikhain at pangangailangan ng mga Pilipino ay kailangan gawin ng bawat mamamayan upang umunlad ang bansa. Dapat tayo makilahok sa mga programang ipinatupad ng pamahalaan nang sa gayon ay makapagambag tayo sa pagunlad ng bansa. Dapat din natin siguraduhin na ang adikhain ng pamahalaan ay naugnay sa adikhain nating mga Pilipino. Nakapaloob din sa pagiging makabansa ang pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. Ang yaman ng bansa ay nawawala tuwing tinatangkilik natin ang mga dayuhang produkto. Dapat nating tangkilikin ang mga produktong Pilipino. Bakit nga ba mahalaga ito? Mahalaga ang pagtangkilik sa mga produktong Pilipino at gamitin ito sa tama ng sa gayon ay makilala pa ito ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Sa pamamagitan din ito ay hindi lamang tayo nakakatulong o hindi lamang natin nasusuportahan ng mga produktong sariling atin, kundi nakatulong din tayo sa pagpapaunlad ng bansa. Panghuli naman ay ang pagiging maalam. Nakapaloob dito ang tamang pagboto. Ugaliing pag-aralan ng mga programang pangkaunlaran ng mga kandidato bago pumili ng iboboto. Dapat din natin suriin ng mga isyong pangkaunlaran ng ating bansa upang masuri kung sinong kandidato ang may malalim na kabatiran sa mga ito. Dapat natin suriin isa-isa mga kandidatong tumatakbo ng sa gayon ay malaman natin kung sino nga ba talaga ang karapat-dapat sa posisyon, mailuklok sa posisyon. Dapat din natin aralin ng mga isyong pangkaunlaran na kinakaharap ng ating lipunan at ang mga plataforma ng bawat kandidato nang sa gayon ay matukoy natin kung sino ang kandidato ang may kakayahan upang matugunan at masolusyonan ang mga problemang kinakaharap natin. Nakapaloob din sa pagiging maalam ang pagpapatupad at pakikilahok sa mga proyektong pangkaunlaran ng komunidad. Maaring manguna ang mga mamamayan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran. Dapat ay magkaroon tayo ng malasakit sa ating komunidad upang makabuo at makapagpatupad ng mga proyektong magpapaunlad sa ating komunidad. Hindi natin makakamit ang kaunlaran ng bansa kung pamahalan lamang ang kumikilos. Kaya naman, nararapat na makilahok din tayo sa mga proyektong pangkaunlaran ng komunidad nang sa gayon ay hindi lamang tayo makatulong sa pagpapaunlad ng komunidad at kundi nakakatulong din tayo sa pagpapaunlad ng bansa. Dagdag pa rito, dapat din natin samahan ang pakikilahok ng determinasyon at malasakit ng sa gayon ay may sakatuparan ito ng tama. Muli, ito ang 4 na estratehiya na dapat nating taglayin sa sama-samang pagtutulungan. Laging tatandaan na bilang mamamayang Pilipino, dapat tayong makiisa at aktibong makilahok sa mga gawain at tungkuling mamamayan upang makapag-ambag sa pagpapaunlad ng bansa. Ito lamang po at maraming salamat.